Hindi pa pwede. Animation niya. So play muna natin mga boss. Nakita ko kanina yung mga cornisa, semi-gloss ng babies yung nilagyan natin. Tapos sinaskan na lang po natin itong kanal dito. Shoutout kay Sir Ronnie. Sir Ronnie Makamas. Hi! Hi! Ang po. Good morning. Good morning. Good morning mga boss. So andito ulit tayo sa Santa Ignacia. So update po natin yung project dito papuntang Tarlac kila Sir Ryan Biray tsaka kay Nonalyn Biray. So ayan, mga pinto na lang po ang kulang dito. Pintuan. Tapos nagkulang po tayo ng board. So 50 pieces po yung in-order natin kay paring John Toy. So halos wala na pong natira, isa na lang yata. Kaya lang may pagpupuntan na yun. Wala pa yung sa may bar counter. So order pa po tayo. Tapos mga pintuan na lang po yung kulang dito. So nalagay na lahat. Ito yung sa may ito mga boss sa may Center Island. So, nalagay na lang nila. Ito na po yung magiging handle nya. Ayan o. So nakaganito siya. Wala, hindi pa naka-arrange. I-arrange na. Pwede na bang lagay? I-arrange lang. Ay, hindi pa pwede, no? Hindi pa pwede. Sample. So, ganyan po mangyayari din mga boss. So, dito na lang sila magana. Dito sila. Okay. Okay na. Ito na yung mga handle. Tapos ito yung mga ibang counter. Yung mga hangin tsaka ibang counter doon po. Tapos yung sa mga closet meron na. Ayan no. Sa may surak. Okay. So may pupuntahan pala tayo. Bibili po tayo ng may lili-out po tayong project sa Moncada, Tarlac. So nauna na yung mga tropa doon. Sunod na lang po tayo. So tara. Okay. So ayan, dito na po tayo sa Moncada, sa Barangay San Roque, Moncada, Tarlac. So andito na po yung mga tropa natin. So sumunod na lang po tayo. So tara, umpisan na po natin yung project dito. Let's go. Saan kaya sila? Hello, madam. Adatadan? Andiyan na po sila? Sige, napunta nga ako doon. So ayun, shoutout kay Sir Darwin Cruz at kay Ma'am Libin Cruz. So sila pa yung may-ari ng bahay na gagawin natin. So andito na yung mga tropa. May aso dito eh. Pialo, bagam man di aso. Aso. Bagam di makimpalay. May aso kasi rito. Aso. Ampay mamula ka ti aso. Balik ko bagat. Testing natin. Ayan. Patatoy. Hindi ko lang dyan.
Ayan, hirap talaga dito. Medyo mahirap magtrabaho pag ganitong may mga aso. Pag di ka nag-iingat, wala na. Yari na. Yari na yung ano natin, paa natin. Ayun oh. Okay. So ito pa yung bahay mga boss. Papakita natin mamaya yan. Tinesting nyo na? Oh. So ito yung kuha natin sa ano mga boss, sa Lazada. So nasa 2,000 plus. Ito pang itaas yata to eh. May pang pataas pa yata. Dito listing. Ito. Kaya natanggalin ko mga. Ditong banda mga boss, ano na to, groove. Single drop tapos may groove. So itong banda tapos dito sa taas. So ayan, dito sa ano, pakita ko muna yung 3D animation niya. So play muna natin mga boss. Okay, nakita nyo naman doon sa 3D animation natin dyan. So, kompleto na. Kahit ceiling lang pa yung gagawin natin dito. So, nakompleto na po yung ano natin, yung ginawa natin 3D animation. Nakapag-house na to, may ilaw na po yung mga ceiling natin. Tapos may cabinet na rin, tapos nakapintura na rin, may sala set na rin, tsaka dining set. So, kompleto na. Ganun po tayo mag-propose ng project. Kahit ceiling lang po yung ipapagawa natin, ginagawa na po natin mga ibang interior nya. So yun po ang maganda dito sa 3D animation. Kahit nasa abroad, at least makikita nila yung itsura ng bahay nila. Kahit hindi pa natin na umpisahan, makikita na po nila na makikita na po yung mangyayari. So ganun po yung kagandahan nya. So pag nag-3D animation po tayo, gumagawa tayo ng 3D model, pupunta po tayo dito sa project natin, sa gagawing bahay, tapos i-drawing po natin ng actual itong loob ng bahay nila, sir. Itong lahat ng kantuhan niya, so lahat ng width, length, so ayan, height ng ceiling. So ayan, in-actual po natin yan na nilalagay sa computer, sa ano natin, sa apps natin, doon sa program po na SketchUp. So SketchUp po yung gamit namin.
So lahat po yan. Tapos pag na-actual na po natin yung drawing, saka po tayo mag-drawing sa bahay. Lalagyan po na natin ng design. So ganun po yung ginawa natin dito bago tayo nag-umpisa. So okay naman na sa kanila yung design. So pwede na po nating umpisahan. At least na visualize na po nila, na panood na po nila. So dito okay naman yung propose natin na gustuhan po naman nila. Kaya ayun, hindi na natin binago yung unang design natin. So yun na kagad. So dun sa design natin, nakadetalye naman dun kung ano po yung mga ginawa natin. So lalo dito, ipapaliwanag ko po rito. Ito pala si Sir. Shout out, Sir. So ayan. Tapos dito sa ginawa natin dito, Cove Design. So makikita nyo, mababa lang naman yung ano mga boss, mababa lang naman yung ceiling height na ito. So nasa ilan ba yung ceiling height niya? Tingnan mo nga. Nasa ano lang yata to. So ayan, ano lang tayo. May nagpapatugtog. Sara natin. Sara natin, ano tayo. Makaka-copyright yung tugtog natin, ay yung video natin. Makaka-copyright. 270. So lagyan na ng konting background mga boss. So 270. So minus na yung 10 cm. So magiging 260 na po yung pinaka height ceiling niya. Tapos makikita nyo dito, ano lang po ito, magitid lang, maliit lang yung area natin. So ito yung dining, tapos doon to yung living room. So double cove design yung ginawa natin para lumitaw pa rin itong mga gilid niya. So kung nag-cove design tayo rito na nasa gilid, so yung cornisa wala na pong pagdadaanan yung cornisa natin. So mahuhulog na po siya dito sa may biga. Kaya ang ginawa namin, ginawa ko pala doon sa design, dito na po tayo nag-design sa gitna. So cove design doon sa may pader, tapos doon sa may center ng ceiling, cove design, kaya double cove design. Tapos ganun din po dito sa ginawa natin dito, para partner po sila. Tapos makikita nyo doon sa 3D animation natin, naglagay rin po tayo ng floated panel dito. So ayan, pero hindi po kasali yun doon sa ano natin. So nilagay ko lang para malagyan na rin natin ng interior, pati ditong banda. Okay, so dito naman sa kusina, so tatanggalin din kasi nila ito. So nag-drawing na rin ako ng lagay ng ref tsaka pantry. Tapos doon nag-drawing na rin ako ng cabinet dito. So depende na lang po sa kanila yon kung ano po yung balik nila. At least nilagyan natin ng detalye yung kusina nila. So flat ceiling lang po yung ginawa natin dito. Bali may tatago na po itong beam na to. May tatago na yan. Tapos dito sa may kwarto, cove design po yung gagawin natin yan. So karinong ginagawa natin na cove design. Okay, pasok tayo sa taas. Akyat to tayo sa taas. Okay, so dito sa taas, pag akyat mo rito, so ganun din, naka-slab din po to. So dito sa taas mga boss, so cove design din, double cove design ginawa natin, para mabuhay lang po yung gilid niya, para hindi masyadong ano na yan, mababa. Tapos dito sa may bandang hallway, so naglagay pa ako ng hallway dito. So parang nilagyan ko ito ng space ditong banda. So parang siniparate ko siya. Tapos dito tayo nag-umpisa na mag-cove design. Tapos makikita nyo yun, itong kulay, itong slab na yan. So gagawin ko po ng design yan. So nakita nyo dun sa 3D animation yung kulay black, parang separation ng design dito, tsaka doon. So ganun pa yung mangyayari doon. So may pansin nyo dun sa 3D animation, meron kayo makikita ang kulay black doon. So yun po yun, para hindi na kasi natin may tatago yan. Pag tinago po natin yan, masyado nang mababa itong ceiling, kaya nilagyan ko lang po ng design. So dalawang center light ang mangyayari dito tsaka doon. So pin light lang yata yung nilagay ko doon. So dalawang pin light, tapos magkakaroon ng center light doon. So ayun, kung gusto nilang lagyan pa ng chandelier, okay. Tapos sa hallway, flat lang. Tapos sa mga kwarto, CR ay flat na lang. Tapos dito yung isang sinasabi ko na nakagurub na kisame.
Okay. So may roof deck pa pala to. Sa roof deck. So 2-story tapos may roof deck. So yun lang naman yung ginawa natin dito. Simple lang ho yung ginawa natin kasi hindi naman tayo makapag-design ng grabe ng iba pang design. So limitado lang. Minmaximize lang po natin yung area ng bahay. So ano lang natin, binagay lang po natin doon sa area ng bahay yung ginawa nating design dito. So tamang tama lang po siya. Okay, so yun lang. Okay, so yun lang po mga boss. So abangan nyo lang po yung part 2 ng video natin mga boss. Kasi ngayon wala pa po tayo nakikita, kundi yung pre-generation lang ngayon ng bahay. So sa part 2 baka nakapa-frame na po tayo. So baka may yung iba baka mapagtakip na. So yun po ang abangan nyo pag natapos tong project natin dito. So ayun, shoutout kay Sir Darwin Cruz at kay Ma'am Ma'am Little Cruz andun pala sa kusina. Okay. So tara na mga boss, iwanan na po natin sila rito, may lakad pa po tayo. Okay. So San Roque, Moncada, Tarlac, itong project natin. Marami pa tayong lalakarin. Tara. Buenas. Na ano tayo? Ano kaya to? Ayun, may ano, iwan ko kung ano po to. Ayan. Ay, may tama. Diba, iwan ko kung bumaon ng masyado. Nadali tayo mga boss. Nadali tayo. Nabutasan na naman yung gulong ni Mac Ranger. Ewan ko lang kung doon sa pinagparada natin doon sa Moncada o ano, kung saan. Pero parang napansin ko to, doon lang eh. Nadali tayo doon sa pinagparkingan natin. Baka meron na ano doon. Buenas. Ay! Ano na to, marami ng butas ng gulong na to. Laki ah. Ito yung kumama ah. Okay. Sabi ni boss, yung may ply daw yung ilalagay para may safety, para safety daw yung may ply na pangtapal dito. So ito po yung ilalagay. So may ply po ito mga boss. Mas okay po daw ito, mas safety, sabi ni boss. Mga tubeless na gulong lang bus. Ayos. So ginagamit daw yun sa mga tubeless na gulong ng bus na ganun pangtapal. Ito siya oh. Ang laki. Ang laki. Kaya nangyari tayo. So screw siya. O baka matagal na rin kaya ito. Napudpod na yung yung ulo. Baka matagal na to. Okay na mga boss. So okay din na naman magbiyahe. Nadagdagan naman ng butas yung ang Mac Ranger. Gulong niya. So tara na. Sige boss, thank you. Thank you, sir. Okay.
So dahil nga muna tayo dun sa Matubog Purok 7 project. Update nga natin yun. Okay. So ayan, dito na po tayo sa Matubog project. Ayan, shoutout kay Sir Ronnie Macamos. So Purok 7 Matubog project. So yung isang Matubog project natin, Purok 4. So dito tayo sa kabila. So nagpipintura na po sila rito. Tapos pinailaw na po yung iba. Ibang ilaw. Tingnan natin kung dito si Kagawad, yung kapatid ni Sir Ronnie. O kaya yung electrician. Ang ganda ng ilaw, oh. Ano? Ganda. Uy, ang ganda na. Okay na. Umilaw na. Kompleto na yung PVC. So yun, pwede pang ipababa yun. Oh, yung sounds. So yung kinulay po namin dito sa may wall, yung ano po yan, yung was white ng Davis. Ito. Ay, iba yan, iba yan. Shades of gray pala yun. Ito. Was white. Ay, white was pala, white was ng Davis elastomeric paint. Okay, so dito update lang po natin. Tapos itong spandrel mga boss, wood grain po yung nilagay natin. Tapos dito sa loob, so electrical na lang po yung ayos na electrician. So napailaw naman na yung ibang parte. Tapos yung iba wala pa, hindi pa napailaw. So yun yung mga update dito. Tapos ganun din dito yung ibang ano, wala pang ilaw. So ayan. So lahat ng mga ilaw na makikita nyo dito may tinda po tayo. Tapos itong ceiling rose, ayan, nakikita yung ceiling rose na yan. Tapos yung cornisa, ayan, yung rose, ilapit natin mga boss. Ayan, o. So rose, tapos 45, yung sa taas. Okay, so lahat yan ay galing kay Maclagonilla Cornices. So kung gusto nyo mag-order, ayan, lagay ko na lang po dyan sa screen. So order na po kayo. Tapos dito nga pala, so pagkatapos natin mag-skin coat, may prepare yung dapat i-prepare sa pagpipintura. So nag-top coat na po tayo rito. So first coat pa lang ito mga boss. Yung lagyan natin pintura dito, yung white wash ng Davis. So dito flat latex pa lang. So libutin po natin. Tapos yung mga cornisa na ito, na pinakita ko kanina, yung mga cornisa, semi-gloss ng Davis yung nilagyan natin. Tapos sinaspan na lang po natin itong kanal dito. So pinaris na lang natin yung kulay niya dito sa PVC ceiling. So PVC ceiling po kasi ito. Tapos ito gypsum board, tapos pinuntura lang po natin. Okay, so dito sa baba, so preparation pa rin, nagmamasilyaw na po tayo. So nakapag-flat na rin po tayo, kaya lang kailangan natin mag-retouch kasi hindi maganda yung resulta. So ayusin pa natin bago tayo mag pintura, mag-top coat. So yung magiging kulay na ito, yung shades of gray. Shades of gray dito sa kwarto. Pati dito nakapagkulay na shades of gray. So konting retouch na lang siguro dito. Okay. So wala pang ilaw. Wala pa. Ay, wala pang power. So hindi pa pinailaw ito. Pero may ilaw na po tayo. Okay. So Cob Design, yung mga kwarto natin, yung kaninang ginagawa natin. So pwede pa namang itong itaas. Kung gusto lang itaas, pwede pang itaas yan. Tapos ito pwede pang ibaba. Pwede pa natin ibaba yan. Okay. So update ko lang para makita ni Sir Ronnie
Nasa Italy na po kasi siya, hindi niya nakita na umilaw ito lahat. Okay, tara na mga boss. Shoutout ulit kay Sir Ronnie. Sir Ronnie Macamos. Maganda lang yung bahay nila. Let's go! Okay. So ayan mga boss, dito tayo sa Kamiling. Dinala natin sila Mrs. tsaka si isa kong anak, yung pangalawa kong anak. Sumunod sa panganay. Okay. So may school activity po sila, may pinuntan po sila rito sa Kamiling. Tapos magpagupit na rin sila. So ready nila yung activity nila sa school, no? So sasayaw daw sila sa Huwebes. Tapos pagkatapos ng lakad nila, punta sila dito sa Jollibee Kamiling. Tara, punta po tayo. Tingnan natin sila rito. Tapos nag-order na po sila ng pagkain. Okay. Natin sila rito. Daming tao. Saan sila? Wala. Ang tao. Ay, nasa kayo? Ay, ngayon lang pa sige. Hi. Ang pogi ah. Pogi, ang ganda ng gupit mo ah. What? have 3 of us because Baba. Really? Yeah, how can we see those? Meron ka ng isa pang seats. Ayun no. Tapos na Sige. Pogi ng gupit mo ah. Yeah. Ayos ah.